Pastor. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ano nga pala, totoo yung sinabi nila na po dito. Pogi! Yes. Sino nakinig sa gospel? Ako po. Tama yan. Maligo po. Sabi sa ating gospel ay si Jesus ay muling nagpahayag tungkol sa kanyang pagkamatay. At hindi ito maunawaan ng kanyang mga alagad. At walang nangahas na magtanong sa kanya. Mababasa rin natin na yung mga alagad ay nagtalo-talo kung sino sa kanila yung pinakadakila. Pero pinahayag ni Jesus sa kanila na ang tunay na dakila ay lingkod ng lahat. Kaya kung nais mong maging dakila, siyempre, ay kailangan natin maglingkod sa lahat. Ang tunay na dakila ay yung mga taong handang paglingkuran ang lahat. Hindi ito nababase kung sino ka man, mayaman ka man o mahirap, o kahit anong status mo sa buhay. Nakabase ito sa taong gagawin ang lahat para makapagbigay buhay sa iba. Just like sa ating mga bayani na binuwis nila yung buhay nila para sa kanilang mga pinamahal na bayan. Katulad nila Jose Rizal, gumamit ng mga sulat para ligtas yung bansa natin para makipaglaban. Siyan, katulad din ni Andres Bonifacio, parang nakipagdigma sila para lang pagtanggol yung bayan natin laban sa mga mananakop. Ganun. Kaya kinilala sila bilang mga bayani. Parang mga ginagawa natin ngayon na ano ang gawin ng lahat para sa kanya. Kahit mahirap, kakayanin, basta mahal mo at tunay na pagmamahal ang binibigay mo. At yan. At yan ang way ni Jesus. Tayo ay minahal niya at siya'y naglingkod para sa atin. Kahit di natin deserve, dahil makasalanan tayo, at ay ginagawa pa rin niya ang kanyang mga misyon. Ganun sana yung maging pananaw natin sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi niya na, ang sino man ang tumanggap sa inyo sa batang ito, ay tumanggap sa akin. Noong unang panahon kasi, trivia. Kasi, trivia. Kasi, noong unang panahon, halos hindi kinikilala yung mga bata, pati yung mga kababaihan noon. At di rin masyadong pinapahalagaan. Ang iniintindi lang doon, yung magulang ng bata na lalaki. Tapos, parang baliwala lang din yung asawa niya noon kasi wala kang mga halaga. Tapos, hindi tulad ngayon na talagang napaka-special ng mga kababaihan. Lagi ba naman tao eh? Ako ba? Sabi mo, May pukat yun. Madami sila po. Madami. Kunti lang tayo. Special rin yung mga bata ngayon. Okay, special na din yung mga bata ngayon. Ayun, binibigay lahat ng gusto. Tapos, parang yung iba na exploit. Ganun. Pero, hindi lahat. Pero hindi lahat makapalad. Yung mga bata na pinabayaan at iniwan at walang mapuntahan o mga mahihirap na hindi ka pansin-pansin kapag kapag tinanggap natin sila, naniniwala ako na dakila ang pagtingin sa atin ni Jesus. Naniniwala ako na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Minsan napapaisip ako na sino ba talaga ang pinaka-paborito ng Diyos sa ating lahat? O kung minsan, ang nangyayari din dito sa loob ng bahay. Mapapatanong tayo sa magulang natin na kung sino ang pinaka-paborito
niyang anak sa magulang natin. Mga ganun, napapatanong tayo. Siyempre, may isip mo sa sarili mo. Siyempre, ako na yun. Mabait laki. Masipag pa. Pogi pa. Pero paano kapag sinagot sa'yo ng magulang mo? Wala. Kapag paano sinagot sa'yo ng magulang mo? Wala. Wala siyang paborito sa inyo. Dahil parehas kayong tamad. Ay! Yun, panalo. Parehas walang silbi at di mautusan. At sakit nun. Pero si God ay iba. Lahat tayo ay paborito ng Diyos. Lahat tayong paborito ng Diyos. Kasama yung mga taong mahina, walang matakbuhan, walang maasahan, at yung mga mahirap. Doon siya lagi nakapokus sa mga taong yun. Kaya minsan, mag-take aside na tayo na. Dahil yung iba, mas kailangan si God kaysa sa mas kailangan ng mga taong yun si God. Dahil wala silang maasahan, kundi ang Diyos. Pero lahat tayo ay mahal niya. Lahat tayo ay importante sa Kanya. Hindi siya bumabase kung sino o ano ka man. Sa Kanyang pagtanaw sa atin ay tinitignan niya kung paano tayo maging tapat sa Kanya. At kapag tapat ka sa Kanya, naniniwala ko na ikaw ay child of God. Para sa akin. Para sa akin, ang child ay, yung child kasi, nabasa ko lang din. Tapos ginawa ko rin din ng sarili kong acronym. Yung child is C for chosen. Chosen is refers to being selected or called by God. Pinili tayo ni God para sa ating specific mission na kailangan gampanan. At hindi lamang ito mission, kundi ito ay plano ng Diyos. Being chosen fosters a sense of belonging and identity within a faith community, emphasizing that each person has inherent value. With being chosen comes the responsibility to live according to God's will and serve others. H is for holy. It represents purity and divine nature. Kagaya na sa mga bata, maging inosente tayo sa mga kasalanan. Kasi kapag malinis at pure pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi ito basta-basta mabahiran ng kahit anumang kasamaan. Magkaroon din tayo ng integridad kung paano mamuhay. Dahil kapag meron tayo ng integridad, ay parang meron tayong testimony sa mundo. Inspiration. I is for inspiration. Emphasize the guidance and motivation from faith. Maging inspirasyon tayo ng lahat. Siyempre, bago muna tayo maging inspired, dapat mismo sa sarili natin ay inspirado tayo. Kaya gawin natin inspirasyon ng Diyos. Palakasin natin ang faith natin sa Kanya. Nang sa ganon, hindi tayo panghinaan ng loob. At nang ma-inspire sa atin ng kapwa natin. Inspire natin sila na bumalik kay God. Hindi yung mapapalayo pa sila dahil sa atin. And tulungan natin sila na gawin yun habang tinutulungan din natin yung sarili natin. L is for loving. Ang child ay isang bata ay loving. Tayo ay natutong magmahal dahil naranasan nating mahalin. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, kaluluwa at buong lakas. Mahalin rin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Maging kaaway natin o kahit yung mga taong hindi tayo mahal. Basta, mahal natin sila. Sabi nga, love is not about to receive. It's about to give. Next is D, discipleship.
indicates the following and learning from Christ's teaching. Tayo bilang disciples, patuloy lang natin sundin ang kalooban ng Diyos sa pag-mission. Continue lang natin yung mga ginagawa natin na kahit na nahihirapan, itutulungan pa rin tayo ng Diyos dahil ito sa kanyang nais. Matuto tayo sa kanyang mga salita at isabuhay natin ito. Kaya ngayon, habang lumalaki na tayo, ay nakakalimutan na natin ang mga ito. Naalala ko yung sarili ko nga. Natuto na akong sumuway sa magulang ko dahil nakala ko ay kaya ko ng lahat. Kaya ko na maging independent na hindi ko na sila kailangan. Yung dating mapagmahal na puso nung bata pa ako, ay napalitan ng galit. At yung dating cute ng mukha, lalong naging cute. Ayun. Yung dating cute na mukha, ewan ko na lang ano nangyari ngayon. Yung dating honest na bata, ngayon, sinungaling na. Kaya sa batang ako, diyan ka na lang. Laki na nung pinagbago mo dito. Hindi na ako ang dating ikaw. Minsan hindi natin maiwasan na magpataasan, pasikatan. Loko. Pero sabi ni God, dito kayo tumulan sa bata. Ang sino mang nagnanais, maging una, ay maglingkod sa lahat. Be a child. Gusto ng Diyos na maging bata tayo. Na laging nakadepende sa parents niya. Kundi hindi dapat tayo kay God sa Kanya. Sa Kanya tayo dumepende at magtiwala tayo sa Kanya. Ano bang meron sa bata? Lahat naman tayo naging bata. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin niya ay yung... Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos na magpakabata, maging isip bata, ganun. Baby na lang. Magbata. O magbata-bataan, ganun, panggap na bata. Ito ang ibig sabihin niya na let your heart like the heart of a child. Yan lang. Nice. Good question. First, anong captain's song pagbasa? Anong guidelines? Ang pinakatumatak sa akin. Bakit? Number 2. Kausapin si Jesus sa pagdarasal at tanong, Lord, anong mensahe mo sa akin ngayon? And 3. Paano ko may sasabuhay ang mensahe mo?